Sa darating na linggo na ang inaabangang Grand Float Parade and Competition ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Inaasahang mahigit 1,000 turista ang daragsa at makikisaya sa pista sa City of Pines. Makipasyal Pilipinas kay CJ Turida ng RTV Balitang Amyanan. Iba't ibang klase ng bulaklak ang gagawing palamuti sa bawat float na ipaparada sa Grand Float Parade and Competition sa linggo sa Baguio City. Ang parada ang isa sa pinaka-inaabangang aktibidad sa Panagbanga Festival 2019. May iba't ibang karakter na makikita sa mga float. May mga partikular na bulaklak na kailangang gamitin para sa gustong mahulmang disenyo. May ilan ngang float na ginamitan ng mahigit 500,000 piraso ng bulaklak. May mga float din na mahigit 1 buwan binubuo. Ma-attract yung mga tao sa kulay pa lang. Okay. Yun. Isang ano yan. Po long lasting siya. Pero kung hindi naman po long lasting, meron po mga retouches na gagawin the day before the parade po. Kasama sa mga paparada ang Kapuso Float kung saan inaasahang sasakay ang mga bida ng inagaw na bituin na sina Kailin Alcantara, Therese Malvar at Manolo Pedrosa. Kasama rin nilang stars ng upcoming Kapuso serye ng Dragon Lady na sina Janine Gutierrez at Tom Rodriguez. Naroon din sina Bubay at Tekla. Nakahanda na rin ang Baguio City Police. Inaasahang higit 1 milyong tao ang daragsa at makikisaya sa pista sa lungsod. Ang person naman natin is always ready naman ang ating regional director, si Police Brigadier General Rolando Nana. Nag-isip po actually all the personnel dito ang talagang include dyan is 400 plus. Suspendido ang number coding sa lungsod, kaya inaasahan na rin ang pagbigat ng trapiko. Pero hindi raw ito problema ni Julie na taon-taong nanonood ng Baguio Flower Festival. Once in a year lang ito at bilang taga Baguio, talagang magandang pumunta rito. Pakiusap ng organizers ng festival sa mga kandidato sa eleksyon sa Mayo, wag na sanang mangampanya sa gitna ng pista. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.